Okay. So, i-divide ko po ito ng dalawa mga kapatid. Start ako right away sa 13 to 18. No? So, doon po. So, doon po sa 13 ito, no? Na nakalagay dyan, but do not want you to be ignorant. Doon ako sa 13 mag-start. Okay. Sa nakalagay po dyan, the chronology of the rapture. Kasi alam na natin, ang teaching natin na ang gagawin talaga ng Panginoon sa atin, no, ay bago siya tunay na babalik, yung actual na pagbabalik, makikita lahat-lahat yon, ay ang unang makakaranas nito, sabihin natin, makaka-encounter ng ganitong klaseng pagdating ng Panginoon ay for the believers only, no? Dalawang ang teaching natin dito sa pagbabalik ng Panginoon. Una ay sa air lamang, na kung saan ito ang ano nito, the purpose, no? Okay. Paul explained the rapture for two reasons. Sabi niya yan, to clarify, number one, to clarify, he does not want them to be ignorant of God's prophetic plan. Itong plano ng Panginoon, no? Na kung saan makikita natin sa verse 13 and 18. Okay na, makikita natin dyan. Nasabi niya dyan, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Sabi niya dyan, akala nila walang pag-asa. But sabi niya sa verse 18, therefore comfort one another with these words. The second, to comfort this glorious event may be used to encourage each other. No? May encourage tayo sa bawat isa sapagkat bawat isa sa atin ay talaga masabi natin may mga worries at anuman. But base dito, to comfort this glorious event may be used to encourage each other. Sapagkat sa time ni Apostle Paul, yung mga Thessalonians believer, ito ang nangyari sa kanila. Ano ba itong nangyari sa atin? Pinipersecute na tayo, pinahirapan na tayo, lahat-lahat, patas papatayin pa tayo. So, ano ba mangyari sa atin? Doon na ay nagkaroon na 2,000 years ago na ay nagkaroon na sila ng confusion regarding these things. Sapagkat matindi ang ang persecution sa time nila, no? Sa time nila ay talagang pinahirapan sila at the same time napakahirap na ibahagi ang salita ng Panginoon, like hindi katulad sa time natin ngayon, no? Na mayroon tayong freedom to share the gospel, lahat-lahat, and yet sa kanila mayroon nga silang freedom, no? Pero ang persecution ay nandoon din, no? Freedom na kung saan i-depende sa iyo paano mo ibahagi ituro ang salita ng Panginoon, pero nandoon sa mga paligid na kung saan talagang higpit, no, sa pag-share ng gospel. That's why God used Apostle Paul to comfort them, no? Sapagkat nais ng Panginoon na huwag silang mabahala, no? Sapagkat namamatay sila, pahirapan sila, lahat-lahat. In fact, ito yung nangyari sa mga believers talaga nung panahon yan, sapagkat matindi ang persecution that time. At ito ang nais ng Panginoon na maunawan, maintindihan ng bawat mananampalataya. Time pa nila, 2,000 years ago na, at sa mga sumusunod na mga generation at the same time, makarating din sa ating generation. Still, nakakaranas pa rin tayo ng mga ganitong klaseng sufferings, gonna say, no? So, to comfort, this glorious event may be used to encourage each other. Ito po talaga ang nais ng Panginoon na maunawa natin, maintindihan. So, ito po, number one, the particulars, no? The return of the Lord. No? Na the saints, all believers currently in heaven will accompany with him the sound, a loud command. No? Makikita natin, the trumpet calls of God. No? Now, the voice of the archangel, no, na kung saan makikita natin dyan sa verse 14 and 16. Sapagkat sabi niya, for if we believe that Jesus died and rose again, even so, God will bring with him those who sleep in Jesus. At tamang-tama nga sa ating tema, no, the great awakening, God will bring with those who sleep in Jesus. And this is what the Lord Jesus Christ did, truly, no, sa atin. Sa verse 14 and 16. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. 16, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel,
and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So itong teaching sa atin ay sa rapture, kukunin muna tayo ng Panginoon, no? Kukunin na tayo ng Panginoon, mag-meet tayo doon sa air, no? Sabi nga diyan, kukunin niya tayo at lahat. I do believe na matinding ito, clamoroso, makikita yung salitang Italiano, clamoroso notitsya ito, no? Sapagkat mawawala, no, ang mga mananampalataya, no, sa teaching na ito ng rapture, na kung saan ikaw nagmamaneho, no, kung ikaw believers, bigla ka nang mawala. At yan, magkakambanggaan kung ikaw nagmamaneho. Kung sa aeroplano ka, yun, makikita na yan, mawawala lahat yung mga believers na yan. At matinding balita ito, mas matindi pa ito sa coronavirus na ito, no? Kasi on the spot, coronavirus, nabalitaan pa lang natin, no? Itong sabi nga ni Brother Tyrone, nag-start sa itong December na ito, ang coronavirus. Nabalitaan na natin, no? Na ito, nagkaroon na ng kaguluhan sa China hanggang sa March, April, May, January, lahat yun, ayun, nag-isa-isa na nag-lockdown. Pero itong gagawin ng Panginoon ay on the spot. Right away, hindi natin malaman. Mamaya, habang nag-usap pa tayo, kukunin agad tayo ng Panginoon. Kasi yan ang yan ang kanyang gagawin. On the spot, start twinkling of an eye. No? Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, gisap mata. No? At ito ang gagawin ng Panginoon. Once nakarinig tayo ng trumpet sound, ito na ang gagawin niya. No? Na kukunin niya ang kanyang mananampalataya. Then the particulars, number 2, the resurrection of the dead, the bodies of dead believers will rise first. Itong paniliwanag ng Panginoon, 16d, no, na for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, na, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Yan ang sinabi na 16d, na the dead in Christ will rise first. So lumalabas yung mga namatay na sa Panginoon, sila mauna na kukunin ng Panginoon, no? Magkakaroon sila ng another body, which is the corruptible body na, at yan ang gagawin ng Panginoon. The resurrection of the dead, the bodies of dead believers will rise first. So ito, nire-recall lang ulit sa atin ng Panginoon, even though pinag-aralan lagi natin ito, even Sunday School, na ito ang gagawin ng Panginoon, sapagat next ng Panginoon na i-comfort tayo na anuman mangyayaring trials and troubles, suffering sa atin, lalo tigit sa ngayon, no? Na may mga sakit ngayon sa paligid, sa bawat, hindi lang lugar, kundi buong mundo, no? Sakit na ito. But in God, hindi tayo dapat matakot o magsalitang worries na ito, sapagkat alam mo, alam nating lahat na we are in the Lord and we are protected in the Lord. No, the rapture of the living, the believers on earth will be caught up to meet the Lord in the air. Ito yung sa number 3, no, sa verse 1 Thessalonians chapter 4, 15 and 17. Sabi niya sa 15, for this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will be no means precede those who are asleep. Then 17, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and those who shall always be with the Lord. Ito yun, nagagawin na niya sa atin na buhay-buhay. Itong ating nakita ko sa sa film, na kasi sinapelikula ito talking about the rapture. Yung kanyang mga suot, naiwanan niya lahat yun, no? Naiwanan niya lahat yun. Kung may salamin ka, kung ikaw may sing-sing, kung ikaw mayroong nakakabit sa katawan mo, iwanan mo lahat yun. At doon mamimit natin ang Panginoon in the air, which is part na kung saan nireveal dito ng Panginoon through Apostle Paul at sinulat ito sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa mga Thessalonian church ito. For the old believers ito. That's why I'm gonna thank and praise God regarding His word, so that we comfort to me, to you, to us all, na ito ang gagawin ng Panginoon sa atin. Kaya nga, ito para sa atin still, even though nakakaranas tayo ng sorrows, gaya ng sinabing ni John Piper, still may sorrows. But behind in our inner heart or inner man, we have a joy.
no? Nakakaranas tayo, maski man ako, no? Bawat isa sa atin nakakaranas ng sorrow, no? Kahirapan, nakaranas natin physical, no? Ako physical no? Na nakaranas ako ng kahirapan talaga. Isipin mo, natutulog ka, bigla ka na lang gigisingin. Itong kamay kong ito, talagang hirap na hirap ako. Mayroong nanunundot na parang karayom na kung ano ang sakit. Minsan, pinapalo ko to sa higaan ko mismo para lang kung ano, para mabuhay o ano man yung dugo na na-stuck, no? Particular ito ngayon, may nakita akong part na aking patuto, no? May nakita akong isang doktor, ano siya, therapist. Ang pangalan na si John Reyes. Si June Reyes, na therapist siya sa Amerika. Pinapakita niya yung mga reflexology ng mga masahe. Paano itong carpal tunnel syndrome pala itong tawag na ito, no? Na from neck, mayroong term pa doon hanggang dito sa ano ito. Connected pala ito lahat-lahat. Kaya ang sakit. Ginigising talaga ako ng mga kapatid. So part ito ng aking sorrow, personal. Sapagkat kaninang umaga nga lang alas 7 pa lang, sabi ni Sister Helen, ako gusto ko pang matulog. Ginigising mo na ako, sabi ni Sister Helen. Hindi niya alam. Ako ginising na ako, matagal ng oras. Akong ginising. Sabi niya, naglikramo sa akin, magkatabi lang kasi kami ng kama. Ako ano na naman ginagawa ko. Ganyan kasi turo ni John Reyes na ito yung doctor therapist. Ganun kaya maano na ako sa kama ko. No? So ito hirap ko. No? But deeper sa atin, deep in our heart, na God will cut me to meet Him in the air. Kukunin niya ako. That's why ang inner ko joy. Sapat kukunin ako ng Panginoon Nakaranas ako ng mga ganitong circumstances ng aking physical health. But I thank and praise God sapagat kukunin niya ako no? At mawawala na ito pag ako'y kinuhanan niya. No? That's why ni-encourage niya ang bawat isa sa atin na nakaranas tayo ng anumang klaseng difficulties. Yung nga lang patutuo ng isang yung nagwilga, ewan ko kung napanood nyo, no? Yung nagwilga, nagmanifesta nung kahapon lang, nung babae. Isipin mo, nawalan siya ng trabaho, yung kanyang, sila nawalan, tapos may anak pa, nawala na sila manong pagkain, sa hirap nga, kaya nga sila manifesto Dahil sa mga lockdown na naman. So, paano ito? Wala na may makain. So yung mga soros nila physically, no? Nawala na sila makain. Lahat-lahat, hirap na sila. Manyet tayo, ganun din. We gotta thank and praise God. Gaya nasabi din ni Mr. Baby. Na hindi maintindihan kung mawalan din siya ng trabaho. But we gotta thank and praise God pa rin, brothers and sisters in the Lord, na deep in our heart, inner man natin, na we have a joy. Sapagkat nais ng Panginoon ay comfort ang bawat isa sa atin na kukunin niya ako, ikaw tayong lahat. That's why inaasahan natin ang pagdating ng Panginoon no? Lord, dumating ka na. No? Lord, dumating ka na. Our blessed, the coming of the Lord, the blessed hope. No? Sabi ng Titus 2:13. No? This is our blessed hope na ang Panginoon darating, kukunin niya ako. No? At ito ang nais ng Panginoon na i-comfort niya ako, ikaw tayong lahat na huwag kang mag-alala, kukunin kita. In the right time, with His own time, no? Kukunin niya ako, ikaw, darating talaga siya. Ito po yun. Then, ito na. Yun yung pinaliwanag ng Panginoon sa bawat isa sa atin, no? Na ito ang gagawin niya. Ito naman ang gagawin niya sa bawat isa sa atin na habang hinihintay natin ang Panginoon, mayroon din tayong gagawin, mga kapatid. Kung ano ating gagawin na bilang believers, habang inihintay natin siya, ano ang yung gagawin? So ito yung tinuturo naman ni Apostle Paul sa bawat isa sa atin ng kanyang mga anak na verses 1 to 12 ito. 1 Thessalonians chapter 4, 1 to 12. Ito ang gagawin ng Panginoon, ang gagawin natin, at itong nais ng Panginoon na ituro niya sa atin at unawain natin na habang inihintay natin siya, the challenge in view of the rapture, itong challenge niya sa atin, na habang inihintay natin siya, na tayo kukunin niya, what we are to do. Sabi niya, ano gagawin natin? Believers are to live
their lives in the way that is pleasing to God as soon as possible. Sapagkat dapat ito ang dapat gawin natin sapagkat niligtas na tayo, no? Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, meron tayong assurance. Another, in fact, kung ating unawain intindihin itong rapture, brothers and sisters in the Lord, it is another assurance of God to me, to you, to us all. Na assurance na kung saan ito ang gagawin niya. At ito, gaya na nabanggit ko nga, yung 5 fingers na ito, na sanabi ko na He came to save, He died, He arose, ascension, and ito na lang ang hindi pa niya nagagawa, yung panglima, na siya ay babalik, kukunin niya ako, ikaw tayong lahat. Ayan, yung verse 1 and verse 2, sabi niya dyan, 1 Thessalonians chapter 4 na ito, 1 and 2, nasabi niya dyan, finally then, brethren, we urge and exhort in the Lord Jesus that you should abound more and more, just as you receive from us how you ought to walk and to please God. Sabi niya dyan, for you know what commandments we are give through the Lord Jesus. So ito po yun. Ang bawat mananampalataya as soon as possible, ilagay natin ang ating puso't isipan sa gawaing pangkalangitan. Kaya na sinabi ng Colossians 3 na set your affection on things above, not on things on the earth. Sabi niya natin, ginamit din ng Panginoon si Apostle Paul sa Colossians 3 na set your mind on things above, not on things on the earth. Sa King James Version, sabi doon din na the same din ang meaning doon na isipin ko mga bagay na pangkalangitan. Habang narito tayo sa mundong ito, isipin ko, Panginoon, dumating ka, alam ko na gagawin mo lahat-lahat ng mga bagay na ito at nais ko na magamit mo. Lahat yon isipin mo. Na pangkalangitan na ang Panginoon. Kukunin na niya ako at maninirahan na ako sa langit na bayan na pinhanda na sa akin ng Panginoon. Ito ang nais ng Panginoon. Na habang inihintay natin siya, na what we are to do. No, sabi niya, believers are to live their lives in the way that is pleasing to God as soon as possible. Dapat na tayo nasa Panginoon na tayo Dapat ang gawin ko na yung mga gawain na nais na nakalugod na sa Panginoon. That's why ang sabi diyan, how we are to do. Be holy and pure. Sabi niya diyan. 1 Thessalonians chapter 4, 3 to 5 and 7 and 8. Sapagkat siya sabi niya diyan for this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. Yan sabi niya sa verse 3, that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. Sabi niya sa verse 5, not in passion of lust, like the Gentiles who do not know God. Totoo po yan, sapagkat nung hindi pa tayo mga believers, ni mananampalataya, basta lang kung anong ginagawa din natin, di ba? Lalo tigit sa amin. Ang kabataan din ako inom, sugal, alak. Yan ang mga vices natin nung panahong hindi pa tayo mga believers, nung hindi mananampalataya. Ito ang nais ng Panginoon. Na as soon as possible, iwasan yung mga ganung bagay at gawain na natin ang gawain ng Panginoon. Sabi niya sa verse 5 din, not in the fashion of lust, like the Gentiles who do not know God. Verse 7, for God did not call us to uncleanness, but in holiness. Therefore, we who rejects this does not reject man, but kanino? But God, who has also given us His Holy Spirit. Yan po yung nangyari dyan. Kaya nga sabi ng Panginoon dyan sa 1 Peter 5:16 and 17, no? Isa sa mga supporting verse natin. But as we who called you is holy, you also be holy in your conduct, because it is written, be holy for I am holy. Holy living na pala ang nais ng Panginoon. Lumakad tayo ayon na sa kanyang kalooban, lahat-lahat. O nga mat, nagtatrabaho tayo sa ating amo, no? Anong mga bagay na dati natin ginagawa na hindi tayo mananampalataya. Ngayon, as a believer, gawain na natin gawain kabanalan, ika nga, no? Na maski man ako sa trabaho ko, ako nakipag-discussion ako sa maski bago kong ngayon, bago naming responsable, no? Sabihin na natin galing sa Ospital Bilaria, no? Papakita na siya magaling, walang problema, sabi ko. Pero ang gawain natin ang trabaho natin dito, kasi nakipag-argue ako sa sala operatoryo. Isipin mo nung panahon ng COVID,
mayroon kami dalawang klase ang aming operating room kasi. May SUD na tinatawag at saka NORD. Sa SUD, 6 na sala yon. 6 na sala ang ginagamit doon. Nung nagkaroon ng COVID, March, April, May, June, ay nagpadala sila ng email na gagamitin lang nila 2 sala lang. Pero lahat pa rin yon, bagamat 2 sala ang ginagamit, dapat lagi pa rin namin linisin yun na laging malinis ika nga. Pag ultimo sitimana ng June, ay ang ginamit 4 na. Ang pinadala lang sa amin ng aming responsable, kukunting tao lang kami. So hirap kami. So ako nakipag-argue ako sa aming bagong kapo. Sabi ko, paano ito malilis ng ayos ito? Ilan lang kami. So no, sabi na, ang sagot ba naman sa akin kung hindi mo kayang linisin, pumunta ka sa opisina, mag-resign ka. Sabi sa akin. Sabi ko, no. Hindi ang response. Pag-usapan natin, unawain mo na kulang kami, tao. Sabi ko sa kanya, nakipag-argue ako sa kanya. Sapagkat, as soon as possible, i-depend mo dinipend ko aming sitwasyon. Yan ang sinasabi natin, as soon as possible, na lumalakad talaga tayo ng ayos. Hindi yung bara-bara lang. No? Sapagkat, alam mo, ang tao operahan doon basta mo na lang yun. So that's why, dapat mo dating iayos. That's why, God called us is holy kung holiness na kung saan, as soon as possible, lumakad din tayo sa mga ganung bagay. Makipag-argue tayo kung argue. Ipakita natin na tayo na sa tama. Hindi yung kung ano lang gusto niya. Wala naman sa ayos. Later on, na-discover ko, siya din pala, kasi African siya Christian din pala siya. And yet, nung nagkang linggo, tinanong ko sa kanya, alam mo ba ang istorya ng John chapter 3? Sabi ko sa kanya, ano ba yun? Titanong niya ako, Kristiyano ka, hindi mo alam ano ang John chapter 3. Sabi ko, ibang grupo ka siguro. Sabi ko nung gano'n. So, as soon as possible, then how we are to do? Don't defraud another believers. Ano mission? Huwag ka manloko, mandaya. No, sabi niya dyan, huwag ka mandaya. Ito yung nabambanggit ko na kanina. Na? Alam mo na dapat mong gawin, ayusin. Kusi-kusi na lang, mandaya ka. Na hindi mo linisin ng ayos yung operating room. Hindi ako satisfied doon Ako pag sinabi, kasi yung mga kapatid sa amin, yung early 2001 na yan, siniminar kami ng aming opisina. Ang instructor namin ay galing sa ex-capo siya ng Santa Ursula. So pinakita niya sa amin ano ang dapat gawin talaga. Pinaliwanag niya ang isang patak lang ng dugo, no? Sorry Abigail, takot ka sa dugo. Isang patak lang daw ng dugo ay milyaya daw ng mikrobi na. Milyaya ng mikrobi ang isang dat lang ng dugo Milyaya mikrobi na. Sa amin ang dugo ligato. Yan ang operating room Minsan nga yung doktor naliligo ng dugo sa katawan yung ganyang divisa. Kasi pagbaak ng niya, isang nerves na doon na putol, talagang tilapsik. Ang dugo hanggang kisame. That's why, gusto ko talaga na hanggang kisame, tingnan wall, lahat yan. Lalo tigit sa sahig. Kung may dugo sa kisame, ay lalo na sa sahig. Kaya nga, talaga ako, pag naglinis, talagang linis. No? Yan ang natin. How we are to do, no? Don't defraud another's believers. Huwag ka manloko, mandaya. Na kusi-kusi lang, okay na. No. Ako, pinaglalaban ko, dapat linisin ng ayos ito. Ito talaga ang dapat natin gawin. Kaya sinabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 6 that no one should take advantage of the defraud his brother in this matter, because of the Lord is the avenger of all such, as we also forewarn your untestified. Pakita natin na talagang pag walang tao, may tao, dapat talagang huwag ka manloko, huwag ka mandaya. Madalas marami din akong susi sa amo, no? Ilan ang susi ko na dala-dala ko lagi. May diyan sila o wala. Basta pag sinabing trabaho, trabaho talaga yan. No?
ayusin mo talaga yan. Kung ika nga, huwag ka naman loko mandaya. Kasi ito ang nais mo. At the same time, Proverbs 15 verse 3, mga kapatid, alam nyo ba yung nakalagay doon? Proverbs 15 verse 3. Ano sabi doon? The eyes of the Lord are in every place. No? Ang mga mata ng Panginoon ay sa lahat ng nangagdako, na nagmamatiyag sa masama at sa mabuti. God knows what you are doing. God knows what we are doing. Kasi ano siya? Omniscient, omnipresent. Nandiyan siya lagi. No, alam ng Panginoon ginagawa ko, ginagawa mo, ginagawa nating lahat. At yan, sa harapan ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon pagdating natin sa kanyang harapan, sa judgment seat of Christ, anak, itong ginawa mo, itong ginawa mo, itong ginawa mo. That's why, as soon as possible, hindi tayo dapat manloko, mandaya, no, sa ating gawain na ito. No? Kung yun ang dapat natin gawin natin. Iniwanan ka dyan na dapat mong gawin. Katulad nung Sabado, talaga namang tagaktak ang mga pawis, no, sa trabaho sapagkat general cleaning kami sa sterilisasyon trabaho, taktak, walang mandadaya, ika nga. Now, how we are to do? Ito palit. Love all believers. Isa ito. Sa verses 9 to 10. But concerning brotherly love, you have no need that I should write to you, for you yourselves are taught by God to love one another. Verse 10, and indeed you do so toward all the brethren who are in the Macedonia. Binanggit kasi ito, sa writing niya kasi for the, sa mga Thessalonians at doon sa lugar na yan ng Macedonia. But for the believers yan, no? Palitan natin ng Macedonia to the believers kasi yan ang nakalagay na text. No? But we urge you to brethren that you increase you more and more. No? Pakilala natin na mahal natin mga mananampalataya. No? At sa CCBC makikita natin, no, na ang love ay makikita natin nandiyan, pinairal natin ang love. Hindi tayo nag-isip ng mga negatibong bagay bagkos we love our brethren sapagkat itong tutos ng Panginoon kasi, no? Sa John chapter 13, 34 verses 34 to 35. Itong utos kasi ng Panginoon, a new commandments I give to you. Sabi ng Panginoon, no, kausap niya mga tunay ng believers na. Wala na si Judas, no? Yung kausap ng Panginoon si Kristo ay tunay na believers na yan. Sa John chapter 13 na yan. No, sabi niya, a new commandments I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. 35, by this all we know that you are my disciples if you have loved one another. Yun pala ang reason. Pag ginagawa ko to, ginagawa mo yan, na minahal natin ang kapwa mananampalataya, ang reason dito, sabi niya, verse 35, by this all you will know that you are my disciples. Tayo talaga tunay na believers. No? Yeah. Makikita natin dyan na sa ibang mga sekta o grupo na sila nag-away-away, dito madidiscover natin na they are not part of God's family. They are not disciples. Kung sila nagkagulo, nag-away-away. Tayo, CCBC, hindi ganoon. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon na dito makikita na ang mga mananampalataya talaga ng Panginoon ay ito ang kanyang ginagawa. Na mahal niya, unang-una ang Panginoon, mahal niya ang gawain, at mahal niya ang bawat mananampalataya na nais ng Panginoon na gawin ko, gawin mo, gawin natin lahat. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon. How we do to do. Ito yun. Then, verse 11 to 12, that cares of your own business, no? Nabanggit ko na kanina, no, tungkol sa aking testimony, part din ng ating business, kung mayroon kang gawain, trabaho talaga, na sabi niya dyan sa 11, that you also aspire to lead an quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands, as we commanded you. Verse 12, that you may walk properly toward those who are outside, and that you may lack nothing. Bawat isa sa atin, nagtatrabaho, no? Ano man ating ginagawa, lahat yan. Bawat isa sa atin, we can thank and praise God, no? Sapagkat may mga kapatiran na ginamit upang makahanap ng trabaho si kapatid. No, Brother Vincent, ginamit siya. Kaya mag-umpisa na si Diana. So, about natin mga kapatiran. Yun. Bawat isa sa atin na ginagamit, we can thank and praise God, no? At sino man sa bawat isa sa atin, yung trabaho mo yan, gawin mo talaga.
with your own effort, lahat-lahat yun. Sapagkat as soon as possible, ginagawa ko mga bagay na ito ay talagang para na sa Panginoon. Colossians chapter 3, no? Verse 11 and 23, no? Hindi lang nailagay dito, no? Now whatever you do, drink or eat or whatever man, do it for the glory of God. Ginagawa ko muna kasi ito, mga kapatid, ay para nasa kaluhati ng Panginoon, no? Yan ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin na. I do this because I would like to glorify my Lord God Almighty as my King and my Lord and my Savior in my life. Nasa Panginoon na kasi tayo eh. That's why lahat ano man nangyari, no, ay talagang dapat gawin na natin yan para na talaga sa Panginoon. That's why ito yun na nais niya ng Panginoon na gawin na natin, no? That's why sa 11 na yan and 12, that you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands. No? Ako, kamay ko, in my own hands. Talagang napapansin ko lang, pag nagtatrabaho na, hindi ko ramdam ang sakit. Kasi busy na ang aking mind. No? Busy na ang aking katawan. Hawak dito, hawak doon, galaw dito, galaw doon. Pero pag ako'y nakaano na, nasa bahay na, kaya pagdating ko agad, ganyan na agad ako eh. Kasi ramdam ko na eh. Yung sakit ng kamay ko. Ako ng mga ginagawa ko na eh. No? Kasi ramdam ko na. Nung ako yung nagtatrabaho, hindi ko ramdam ang sakit. Naramdaman ko na pag ako nasa bahay na, nakatigil na. Yun, nag-ano na agad ako. Kaya lumalabas pala. Kaya hindi naman ako 24 sa 24 nagtatrabaho. Pero ito ang nais ng Panginoon. As far as we are awaiting Him, no? Yung coming of the Lord, na dapat patuloy tayo, no? Na patuloy tayo. So balikan natin. Ano natin? Okay. Balikan natin yung to remind us, no? Bago tayo mag-close, mga kapatid, sa challenge sa atin, challenge in view of the rapture, no? Sa atin na we are to do, no? Believers are to live their lives in the way that is pleasing to God as soon as possible. Dapat ganun talaga ang dapat gawin na natin. Ginagawa ko mga bagay na ito sapagkat nais ko na ma-please ko talaga ang aking Panginoon. Ginagamit niya ang ating amo, sino pa man, ay ginagamit lang niya yung mga taong yon. Pero nais ng Panginoon na do it for His glory na rin, no? Na para ito sa kanyang ipi-please pala natin siya. So, maiksing pag-aaral, pagbulay-bulay ng kanyang mga silab. But deeper ito, malalim ito mga kapatid, sapagkat ang gagawa nito, ang kikilis nito ay ikaw mismo, tayo mismo. Through the guidance of God na dwell sa atin ng Holy Spirit na siya mag-instruct sa atin. Gaya na sinabi niya sa Psalms 32 verse 8. Sabi niya, I will instruct thee and teach thee, and the way thou shalt go, and I will guide thee with mine eye. Nandun na. I will instruct thee. Tuturuan kita. Ito ang gawin mo. So ito yun. Nais ang Panginoon. Then, be holy and pure. How we are to do, be holy and pure. Sabi na dyan sa verses na yan, ng verses 3 to 5, 7 to 8. Then, how we are to do then, don't fraud another believers. Huwag ka man loko, huwag ka man daya. Na dapat as soon as possible, talagang sincere ka na gawin mo mga bagay na ito sapagkat ginagawa ko ito para nasa Panginoon. That's why, we thank and praise God sa mga bagay na ito that all believers, we need to show His love for the brothers and sisters in the Lord. No? Nais mong gawin mga bagay na ito sapagkat nais mong i-please ang Panginoon na mayroon kang love talaga. No? Sincere. No? Na walang lokohan o dayaan man ito. No? Sabat, nais mong gawin to para na for the Lord. Then, number, take care of your own business. Trabaho mo, gawin mo mga bagay na yan. Magtrabaho ko na magtrabaho na walang ito ang mahirap ito sa mga lalot kami, no? Mga sa Ritsole. Totoo yan na mayroong kwentuhan ako, alam mo si ganito, alam mo si gano'n. Kaya sila nagkikwentuhan na gano'n, hindi ko sila pinapansin. Basta pagdating ko sa amin, sa Ritsole, nakalagay na dito sa notebook namin yung mga assignment namin. No? Kami ganun eh.
titingnan ko kung anong nakalagay sa pangalan ko, anong kumpitin na gagawin ko. Pag in ko ng time card ko, diretso na 'yon. Trabaho na 'yan. Yung mga kasama ko, pupunta doon sa may kinita kasi kami. No, hulog ng pera, magkakape, tapos punta sa labas, naninigarilyo, no? Kung ano mga pinagagawa, no? Perde tempo, no? Nandoon sila kung ano mga wasting time, kung ano mga pinagagawa, nagkikwentuhan pa, alam mo si ganito pala, ganun pala. Ako hindi, straight to the point. Kasi that care of your own business nga eh. Trabaho mo yan, gawin mo. Ngayon, kung natapos ka na sa trabaho mo, ay, kung ano, importante nagawa mo yung kumpiti na dapat mong gawin. And this is for us believers. Ako, ganun ako. No? To encourage me, to encourage you, part of my testimony, as soon as possible. Ganun, maski naman sa bahay, sa amo, no, nandyan sila, o wala sila, nakikisuyo sa akin, pwede ba? May ito, okay. Pero pagdating ko doon, alam ko na ang gagawin ko, no? Alam ko na ang gagawin ko lahat yun. Kaya mayroon silang dagdag na pakisuyo, na okay, gawin ko yan. Pero alam na nila na yung pagpasok ko sa bahay nila, alam ko na agad, no? Kasi yun ang alam ko eh. Bilang magtatrabaho, gawin kong pagtatrabaho ko. And I do this for the glory of God. As soon as possible, nakarito pa rin tayo sa mundong ito na inintay natin ng Panginoon. Gawin natin ang mga bagay na para maging worthy na sa harapan ng Panginoon. Amen? Okay, let us pray. Close po tayo. O Lord God Almighty, Ama, kami nagpuri pasalamat sa iyong mga salita naming nabasa at narinig, na encourage kami sa ginamit mo si Apostle Paul upang sulatan kami na nakasulat sa 1 Thessalonians chapter 4, 1-18. Salamat, O Lord, sa iyong salita na ito na you remind us, O Lord, na habang iniintay ka namin ay dapat namin gawin mga bagay din para sa iyong kapurihan, Panginoon. Help us, O Lord, sapagkat tunay na hindi namin ito kayang gawin, Panginoon, kung wala ikaw. Sapagkat alam namin, Ama, na lagi kami nakagawa ng kamalian sa iyong harapan, Panginoon. That's why we ask your guidance and care and protection to each one of us, O Lord. Tunay nga, Lord, Holy Spirit, patuloy mo kaming i-guide, i-lead at turuan, Panginoon, sa mga bagay na nais mong pagawa about it sa amin, Panginoon. Mga kapatiran namin, Ama, na nag-aaral ng kinig ng mga salita, hoping and praying na more, ma-encourage sila. At the same time, O Lord, na muli magamit mo kami sa bawat isa na part ng encouragement sa pangkalahatan, Panginoon, sa gawain nito na patuloy kaming lumakad, sumunod ayon sa iyong kalooban, Panginoon. That's why help us, O Lord, na magawa at na magampanan namin lahat mga bagay nito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen.